Kung ikaw ay isang Pinoy crypto trader o investor na may interes kay Cardano, isang malaking balita ang kailangan mong malaman. Sapagkat isa na namang mahalagang milestone ang naabot ni Cardano or ang Cardano blockchain dito sa mundo ng cryptocurrency. Nitong January 29, 2025 ay naging live po ang Plumin hard fork kung saan ay naglalapit kay Cardano sa tinatawag na full decentralized governance. Kaya ang tanong ay ano nga bang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga investors at paano po makakaapekto ito para sa atin. Kaya yan ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisan po natin sa kung ano po ang Plumin hard fork. Yan, malaga pong maintindihan muna natin kung ano po ang ibig sabihin ng hard fork. Dito po sa mundo ng blockchain, ang hard fork ay isang update o pagbabago sa software na ginagamit ng mga distributed nodes na nagsisecure ng network. Sa madaling salita, ito ay parang malakihang software update sa isang blockchain system. Ang Plumin hard fork ay pinangalanan mula kay Ginoong Matthew Plumin, isa sa mga mahalagang contributor ni Cardano. Sa update na ito ay magkakaroon ng mga bagong components na susuporta sa decentralized governance ni Cardano. Kabilang po rito ang delegated representatives or DREPs. Ito po yung mga representatives na maaari pong iboto o italaga ng mga ADA holders upang kumatawan sa kanilang mga boto. Yan, maliban dito ay ang treasury withdrawals. Ito naman ang pagpapahintulot ng mas transparent na paggalaw ng pondo or funds mula sa treasury ni Cardano. Ngayon ay paano po gumagana ang decentralized governance ni Cardano? Si Cardano po ay nag-ooperate sa isang tinatawag na liquid democracy. Sa ilalim ng ganitong system, maaring magtalaga ng boto ang mga ADA holders sa kanilang mga representative o DREPs. Ang kakaibang aspeto po nito ay ang kanyang flexibility, kung saan ay pwede pong ilipat ng mga users ang kanilang boto anumang oras. Depende po sa isyong pinag-uusapan. Hindi tulad ng traditional representative democracy kung saan ay minsan ay natitenga ang boto ng mga mamamayan hanggang matapos ang termino ng isang representative. Sa liquid democracy ng Cardano, hawak ng mga user ang kanilang boto at kontrolado po nila ito anumang oras. Ngayon ano naman po ang role ng ADA tokens sa governance? Yan, ang voting power ng mga DREPs ay nakabase po sa dami ng ADA na na-allocate sa kanila. Pero ito po ang magandang balita. Ang ADA na ito ay nananatili sa pag-aari ng user at walang lock-up period. Ibig sabihin, kahit ibigay mo ang boto mo sa isang DREP, ikaw pa rin ang may hawak ng iyong ADA tokens. Ang ganito pong sistema ay nagbibigay ng empowerment sa mga users ni Cardano dahil kaya po nilang impluensyahan ang iba't ibang desisyon tulad po ng mga pagbabago sa blockchain parameters, pag-approve ng treasury withdrawals at mga hard fork updates tulad po ng Plumin. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng Plumin hard fork? Yan, upang suportahan ang transition na ito ay in-announce po ng Binance ang pansamantalang pag-pause ng deposits at saka withdrawals ng ADA token. Ito ay isang normal na hakbang upang tiyakin ang seguridad ng mga transactions habang isinasagawa ang upgrade. Samantala ang presyo ni ADA ay bahagyang bumaba ng 3.8% at nasa 0.92 ang kanyang presyo ngayong araw. Bagamat hindi po ito direktang epekto ng Plumin hard fork, ito ay bahagi ng market-wide correction na nararanasan ng cryptocurrency market sa kasalukuyan.
Ngayon ay bakit naman po mahalaga ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors? Yan, lalong-lalo na sa mga interesado kay Cardano. Ang decentralized governance ay isang napakahalagang hakbang para sa mga blockchain projects tulad po ni Cardano. Para sa mga Pinoy investors, ito po ay nangangahulugan ng mas malaking pagkakataon na makijoin sa mga desisyon na maaaring magdulot ng pagbabago sa ecosystem ni Cardano. Sa ganitong setup, nagkakaroon po tayo ng boses bilang isang community member ng Cardano Network. Hindi lang tayo passive investors, nagiging active na bahagi rin tayo ng paghubog sa hinaharap ni Cardano. At ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang pag-achieve ni Cardano ng full decentralized governance ay isa na namang mahalagang milestone sa mundo ng blockchain technology. Patunay ito na seryoso ang Cardano sa kanilang pangakong decentralization na isa sa mga pangunahing prinsipyo ng blockchain. Sa tingin ko po, magandang pagkakataon ito para sa mga Pinoy na pag-aralan ang liquid democracy at maunawaan ang halaga ng pagkakaroon ng boses sa isang blockchain economy. Bukod dito ay dapat po nating bantayan ang mga susunod pang updates sa presyo ni ADA at ang epekto ng Plumin hard fork sa buong network. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.